Ito ang babaeng makikipaglaban sa maraming mga pirata. Kung mahilig kayo sa mga revenge action movies tapos babae yung bida, then ito na yung panoorin nyo. No one leaves this island till I collect my property. Bloody Mary! Here they are. Dead or alive, gentlemen. Tungkol ito kay Ursel na makikipaglaban sa mga pirata matapos silang lusubin sa isla nila. Since kasama nga niya yung mga taong mahalaga sa kanya, kabilang nga yung anak niya, makikipaglaban nga etong si Ursel. Kung saan kakailanganin ngang balikan ni Ursel yung dati nga niyang sarili para makaligtas at maprotektahan ang mga mahal niya sa buhay nga niya. Title ng movie, The Bluff. Honestly, I didn't expect much from this movie, pero it's a decent action-adventure movie na ang gaganda rin naman ng mga fight scenes. Nanood ko lang to kasi nga mala John Wick yung trailer na puno nga ng mga labanan ganon, and nagawa naman nila yon. Interesting naman yung story ng mga pirata na hinahanap nga yung ninakaw na ginto sa kanila kung saan dito nga nila makakalaban yung isang babaeng konektado nga sa kanila dati. Actually, magandang twist din dito yung dati palang captain nga rin na tong si Ursel or si Vladimir nga na isa nga rin siyang pirata dati, pero nagbago nga siya. Also, I like yung twist na binetray nga niya itong si Connor, sinubukan nga niyang itegi para nga manakaw yung ginto nila. Honestly, I would love to watch yung backstory nila kung gagawin ngang isang movie kasi ang ganda nun eh. Parang mala Pirates of the Caribbean ba? For Mary, it's about her protecting nga her family and at the same time, labanan nga yung nakaraan niyang tinakbuhan na nga niya. While kay Connor naman, it's about him taking revenge nga kay Mary since binetray nga siya nito, sinubukang itegi, tapos ninakaw pa nga yung ginto nila. Maganda pa dito, may added lalim nga yung goal pa nga ni Connor kasi hindi lang siya galit kasi nga ninakawan siya, may galit din siya kasi nga minahal din talaga niya si Mary eh. Pagka yung galit nga niya, may halong lungkot kasi yung taong minahal niya din and pinagkatiwalaan, ayun pa yung nagbetray sa kanya. Puro lang kay Mary and doon sa family niya, sana mas na-build up pa yung relationship and chemistry nga nila sa isa't isa. Okay lang sana kung yung sa sister-in-law niya eh. Pero sa anak niya, kasi alam mo yun, walang moment na para sa kanila na parang mother and son moment ba? By the way, akala ko pala noong una, babae yung anak niya. Baka sila buhok, mukha pa babae. Siguro pala what I like here pa, is maganda nga yung flow ng mga fight scenes and yung mismong distribution nga ng mga kalaban per fight scenes na nagawan nga nila ng paraan to make sense na mauubos nga ni Mary yung isang batalyon na kalaban. Pagka nahati-hati naman sila ng maayos, like yung una nga doon sa may bahay, pangalawa nga doon sa may guba, tapos may crocodile kaya hindi nga nakarating yung iba, tapos yung sa kampo na nag-ala ninja nga itong si Mary, and syempre, yung sa cave na lugi nga yung mga kalaban kasi may home court advantage eh. Sobrang na-appreciate ko nga yun kasi ang natural nga lang ng flow, sobrang fast-paced nga ng story, but at the same time, it does make sense pa rin, and so, I liked it nga. Oh, the film isn't flawless. Unang-una yung mga green screens and CGI and VFX nila na could be improved. The color grading and cinematography may igaganda pa. And also yung character relationships nga certainly could be better para nga mas magkaroon nga lang ng bigat yung kwento. Ngayon, ang title ng movie ay The Bluff and ang torta rating ko for this film ay 7 out of 10.